what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online learning application. So meron naman ako mga nababasang comments about sa mga online learning application ko dati na hindi nabayaran or totally inabandon Actually mga ka-lifestyle, nagawa na po natin ito ng video dati Na-mention ko na lahat ng mga online learning application kung saan talaga nagka-problema ako, and then nagkaroon talaga ako ng anxiety dahil sa panghaharas nila. So napakarami po pero yung tatlong nagbigay lang talaga sa akin ng sakit ng ulo is talaga naman si YoPeso, si PesoQ, and then si Pashcash. Yung tatlong online learning application na yan, yun talaga yung natatandaan ko na talaga namang nag-down sa akin kasi kasagsagan po yun ng pandemic sila lang po talaga yung naisip natin na puntahan, takbuhan. Aminin ko nakatulong din naman sila kahit papaano. Yun nga lang nagka-problema tayo na hindi inaasahan delay yung sahod, then working student pa tayo. Itong tatlong online learning application hindi mo talaga mapakiusapan. Dinamay pa nila yung mga katrabaho ko, kaklase ko during that time, May reward pa ako. Kaya ganun na lang, ganun na lang yung ganun na lang talaga kalaki yung problemang ibinigay sa akin ng online learning application na to. And then hindi lang ako yung mga taong na biktima ng mga online learning application na to. Honestly speaking, may pangbayad na talaga ako that time, pero hindi ko lang talaga nagustuhan yung mga sinasabi nila sa akin. Disclaimer po, this video is not sponsored by any legal team or let's say mga may katayuan sa gobyerno para ilabas natin tong ganitong klaseng mga content Hindi naman sa paninira mga ka-lifestyle Siyempre, as a biktima ng online lending application, sinishare ko lang sa inyo yung mga na-experience ko dati. And since may mga nagtatanong ng paulit-ulit, hindi naman sana nagrereklamo ako, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron talaga akong mga online learning application na inabandon, Meron naman akong, of course, dahilan kung bakit ko ginawa yun. And then, hindi naman ibig sabihin na hinaras tayo, hindi na natin babayaran. Ako talaga may motibo din ako, may concrete evidence ako na talaga namang nagkaroon talaga ako ng halos depression kasi sa kakaisip ko kung paano ko i-explain sa mga katrabaho ko yung ganung problema And then hindi pa gaano matunog yung ganung klase mga online learning application dati, kaya yung iba talaga mga kakilala ko na pinagte-text, pinagtatawagan, medyo natakot din, Kasi baka sila yung magbayad or sila yung patawag sa barangay. Ganun kasi yung nangyayari that time. Pero since may karapatan tayo as a borrower, syempre pinaglaban ko yung karapatan ko, nag-opsim ako, ginawa ko lahat, nanood ako ng mga videos kung paano ma-handle yung stress about online learning application. Again, sa mga nagtatanong kung binayaran ko ba yung mga utang ko dati, kung ano-ano yun. Ito na po, ito na po yung sagot. Yung tatlong YoPeso, Pashcash, and then PesoQ 3. Yun po, PesoQ, yun lang po talaga yung mga online learning application. Actually, marami pa. Yun po talaga yung mga online learning application na hindi ko na binayaran dati. Baka may makapanood ng video na to ng mga agent, ng mga online learning application na mention ko. So comment down below para magsagutan tayo dito kung bakit ganyan. So yun mga ka-lifestyle again sa mga nagtatanong kung binabayaran ko pa ba, hindi na po matagal na po yon, hindi ko na binabayaran. Since then wala na po kaming communication, wala nang kumukontak sa akin, wala nang tumatawag sa mga contacts ko. So kung gusto niyo malaman kung paano yung ginawa ko, hanapin niyo po yung mga sagot dito sa mga videos ko sa channel ko. Then magbasa-basa rin kayo ng mga comments ng kapwa nyo biktima para gumaan-gaan din yung problema nyo. Again, yung mga nare-receive nyo mga pagbabanta through email, through text, through messenger, hanggang dyan lang po yan. Maniwala kayo sa hindi. Wala pong nakukulong sa utang. Pero ganun pa man mga ka-lifestyle, be responsible kung meron naman tayong pambayad na
bayaran na lang natin para hindi na talaga lumaki or sumakit pa or magkaroon pa tayo ng anxiety dahil sa kakaisip, no, sa problemang to. So again, hindi utang ang sagot sa kahirapan, mga ka-lifestyle, no? Strategy, diskarte, yun po yun, mga ka-lifestyle. Kung alam nyo mahihirapan kayo magbayad ahead, ha, wag na lang po kayong umutang. Ganun lang kasimple, no, para hindi na lumaki, hindi na umabot sa point na magkaroon kayo ng depression. Kasi as of now, marami pa rin talagang mga biktima ng online lending application, aminin man natin o hindi, dahil sa kaliwat kanang mga ads, no. Even nga mga sa Facebook na unregistered na mga online lending application, makikita nyo pakalat-kalat sa TikTok, sa Facebook, no. Then wala sa Play Store. Yan po ay mga illegal, mga ka-lifestyle. Whether you like it or not, once na nag-apply kayo dyan, biktima na po kayo, no? And then that time, may karapatan na po tayo, no? Na kung makareceive man tayo ng mga hindi magagandang salita or pagmumura, whatsoever, galing sa mga online lending application agent, alam nyo yung gagawin nyo. Very basic lang, simple lang. Deadmahin nyo agad yan, ano? So, yun, I hope, mga ka-lifestyle, ano, mabawasan na po totally yung mga biktima ng online lending application ngayon, kasi mahirap po talaga once na ma-involve tayo sa ganito klaseng mga problema, kasi titirahin po talaga yung mental health natin, ano? So, ang gawin po natin, of course, sa mga bagong biktima dyan, tatagan lang po natin yung kalooban natin. Magbasa-basa po tayo. Ang pinaka-advice ko po talaga, magbasa-basa po tayo ng mga comments sa mga videos ko, sa mga kapwa nyo biktima, kung paano nila ginawa, kung paano nila hinandle, kung gaano nakatagal na hindi nila binabayaran yung mga online lending application nila, gaano karami, no? Kung basta ganun. Very simple lang po. Ganun po yung ginawa ko dati. That's why here I am now, naka-recover na ako, fully recover na sa iniwang problema ng online lending application sa akin. Pero marami rin naman akong mga online lending application talaga din ang nabayaran na. Kasi syempre, sino ba namang hindi matatakot that time, ano? Pero ngayon, aminin ko sa inyo, meron pa rin mga iilang mga online lending application na hindi ko na talaga binabayaran. And then, pero wala na pong nagte-text sa akin, wala nang nagpaparamdam, wala nang tumatawag. Pero meron pong mga nag-o-offer in the terms na mag-loan ako sa kanila, no? Pero hindi ko na pinapansin yung mga ka-lifestyle. Ang ginagawa ko na lang po ngayon, sinusubukan ko yung mga bagong labas na online lending application, tinatry ko, then sinishare ko sa inyo kung okay ba, registered ba, kamusta yung interest, ganun-ganun, no? Pero hindi po ako nagpo-promote ng mga online lending application, hindi rin ako nagsasuggest na loanan nyo. So, ganun lang, mga ka-lifestyle. Yun lang, peace.